Mga kapuso, halos sunod-sunod po ang mga pagsabog na naganap nito mga nakaraang linggo sa iba't ibang panig ng Mindanao. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad at nagkaroon pa rin ng pagdinig sa Senado tungkol dito. Pero hanggang ngayon, wala pang nahuhuling mga suspect. Darito ang report. Lunes sa umaga, nagbulantangan ng Sinsukat Avenue sa Cotabato City ng pagsabog ng isang car bomb. Ang pinaniniwalaang target ng pagsabog, si City Administrator Cynthia Sayadi. Biglang pumutok. And then, after about 3-4 seconds or siguro mga 5 segundo, another explosion occurred. Wala kang makita kung hindi apoy and black smoke. And then, tahimik na tahimik ang paligid. After that, siguro, ang nakita ko na lang, puro patay, nakahiga, humihingi ng tulong. Base sa huling tala, 8 ang patay at mahigit 30 ang sugatan sa insidente. Ayon kay Sayadi at sa kanyang kapatid na si Mayor Japal Giani Jr., nakatanggap sila ng banta 2 linggo bago ang pambobomba. Hinala nila, gusto silang mapaalis sa pwesto ng mga nasa likod ng pambobomba dahil sa kampanya nila kontra illegal na droga at kidnapping. He designed an IED that was similar to the one that exploded in Cotabato City yesterday. It is a vehicle-borne IED fashioned in a multicab. Ayon naman sa mga otoridad, posibleng may kaugnayan ng mga salarin sa mga terrorist group na ginagamit umano ng ilang politiko. This is a work of a expert in making bombs at siguro yung tinatawag nating expertise nila. No? We are trying to look into the angle na itong group na ito ay also the same group who are probably creating some bombing incident in nearby provinces also. 2 araw matapos ang car bombing sa Cotabato, isang improvised explosive device o IED naman ang sumabog sa Sheriff Saiduna Mustafa sa Maguindanao. 7 sundalo ang sugatan. Nasugatan pero maliliit na sugat. So agad naman itong ginamot at buti na lang nung sumabog yung bomba ay nakalampas na sila. Inako na ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement ang naturang pagsabog sa Sheriff Saiduna Mustafa. Rifle-propelled grenade ang ginamit daw nila dito. Pero hindi raw sila ang nasa likod ng pagsabog sa Lintukan Bridge sa pagitan ng Dato Salibo at Dato Piang na naganap noong hapon ng araw ding iyon. Bago mga ito, isang IED ang nauna ring sumabog Miyerkules sa madaling araw sa tapat ng isang sanlaan sa Midsayap, North Cotabato. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasugatan sa pagsabog sa Midsayap at Lintukan Bridge. Agad nagpatawag ng pagdinig ang Senado dahil sa mga naganap na pagsabog. Kasama rin sa mga inusisang pagsabog na naganap sa isang bar sa Cagayan de Oro noong July 26. Gusto raw kasing masiguro ng mga senador na sapat ang paghahanda ng pulisya para sa mga ganitong pag-atake. Pero naging matipid ang sagot ng DILG. Do you have any preparation for this or effort to prepare a contingent plan in case things will erupt? We don't want to reveal too much in open session as this will compromise current intelligence operations.